Another episode of the podcast. This is Lecheng Pag-ibig to. Of course, the Pod Network. Thank you so much for keeping us either locked in the background. I did a talk sa Digicon. Dapat nandun ka. Sana all. But I realized when I looked at your Instagram stories, you were making a lot of money. No. Yes. Wala And yun. Hello, I saw your Rolex was bling. I was through your stories. Your face was sad, but your Rolex was happy. I am so sorry, DJ Chacha. Can I just show that Apaka photo? talaga nito. No. I'm so sorry. No. Sorry. So people don't believe. Hindi. Wait, Kasi, okay, Sunshine, my friend, who's also at the event, Okay, took that damay photo. mo si Sunshine. Oo, Sige. si Sunshine talaga, napaka-hype talaga nitong kumari ko. Okay. Minsan ko na lang makasama sa event. Okay. Yung photo pa na kinuha, yung mukha kong hindi masaya sa event. Zeke, pwede ba natin i-flash yung Nanggigil video nitong picture ako ni sa Chacha? Saan inyo ba ako eh. tututok para makita nyo? No? This camera. Hindi. Makita ko lang. Tingnan niyo, pinagtitripan na naman niya ako. Apaka talaga nito ni Sam. Hindi naman yan ang topic natin Wala yan sa usapan. Wala yan sa usapan. The face is sad but the Rolex is happy. No? Okay. That is DJ Chacha. For you to bling parang Hindi ako alam mo why my face is like that? Explain. Happy ako that I'm at the event, pero di ako masaya na wala ako sa Digicon. ay nako. Yun kasi yun. But, di ba, we were all at Digicon, the entire podcast Ayan, network. naiinggit. Cool Inggit pals. Nakakainggit yung photos. And actually, it was nice to talk to people from brands, agencies, Yeah. exploring the world of podcasts. Bakit ba, why are more people listening to podcasts? And I realized that some people habang nag-gym, podcast na, while driving, While driving. podcast, while just doing your makeup, whatever, it's podcasting. So thank you so much to all our listeners, Lechenatics, and we hope you're natutuwa kayo sa mga bagong episodes. A lot of comments are coming in as well. Thank you guys. Nagugulat din ako sa mga comments nila. Actually, ang dami nilang gustong pag-usapan agad sa podcast since medyo matagal-tagal din tayo nag-hiatus, di ba? So, iisa-isahin natin yan. But right now, ano ba meron ngayon? Well, it is COC cock season. It's done. The filing of COC para sa mga tatakbo. Ibang I just COC call yung it the sinasabi cock mo. season. COC cock. COC minus K. Diba? Oo. Filing of COC. Tapos na siya last November 8. You're in the news industry, I think you'd be able to walk us through this, no? So file ka, all these videos have been coming out kay Willie Revillame na wala pa pala siyang platform. November 8 na sabi ko. October 8, sorry guys. Okay, so you file your COC. Can you still withdraw? Pag let's say hindi mo na trip, parang teka lang, wrong decision Well, actually, pala to. you can withdraw anytime. Okay. Yun ang pagkakaalam ko. Pero October 1 to October 8 yung filing. And then just today, nilabas na ni Comelec yung official 66 senatorial lineup. Pero may chance pa mabawasan ulit yan by December. So may initial list na sila today. Today yon. So kasama dyan si Pastor Apollo Quiboloy. Okay. I'm sure maraming, ba't kasama? Kasi wala pang Legally, decision. pwede pa. Wala pang decision yung cases na naka-file against him. So kahit may naka-file halimbawa sa'yo, may kaso ka halimbawa Sam, pwede ka pa rin tumakbo as long as wala pa yung decision. Hindi ka pa convicted. Yes. Oo. Okay. And you can also withdraw, as I understand, kung hindi mo na trip, let's say, midway you decide na parang ayoko na pala tumakbo, hindi ko pala think tong politics. Pwede. Kasi for party list nominees, Okay. para sa mga hindi lang aware, sa party list kasi before, hindi 10 yung nominees. Ngayon, 10 na. Okay. So before, ang ginagawa nila dyan, yung iba na feeling nila, yung iba tatakbo for senatorial, tapos lilipat sa party list pag hindi sila nanalo sa pagka-senador. So ngayon, bawal na yun ngayon. Kaya ginawa I am ng 10... so confused. Kaya na siya ginawang 10 nominees na para yung 10 yun, sila-sila na lang yung pwedeng magpalitan. Within that 10 people na nandun sa 10 nominee. Before kasi Sam, pwede. Kung Kahit matalo wala kang dun sa senator, nominees papasok ang Congress. May ganon. Bulong ko sa'yo kung sino yun. And I'm just so I'm not amused. I don't know the word for it. Surprised, maybe not too surprised na rin. I know a lot of people jump from showbiz to politics, but I haven't seen this many to politics, don't celebrities, forget. artistas, athletes who are running for office. Dami, especially Ang LGU. dami. Di lang LGU, even the national positions, ang dami. Correct. Is it now it the new line? norm? Is it the new norm na okay, tapos na tayo yung career natin sa showbiz, dito naman tayo. Is So it a you money-making feel... thing? Ulitin mo, pakiulit. Is it a money? I know there's so much money in politics, but is it a money-making move to sustain your lifestyle? And it's sorry, I'm just
gonna put this out there because... But do you have friends ba na nasa showbiz and then entered politics now? Yes. Or nasa politics na talaga Yes. ngayon? Oh. So, have you ever asked them kung anong reason sila nagpolitika? Well, Kasi most of them are saying, gusto ko maglingkod sa Exactly, bayan, gusto ko exactly. makatulong. I mean, pagka ba artista ka or athlete ka, hindi ka pwedeng mag-serve at makatulong? It's just so mind-boggling na parang, yun nga, if you don't really know, I think that's one of the problems of the Philippines. You don't really know much about lawmaking or making laws. Pero, pinapasok mo yan. Tapos, what's gonna happen next? I think, not to say anything, pero nalilito na ako and I'm kinda worried about our future. Kung saan talaga tayo pupunta. And minsan napapailing ka na lang kapag nakikita mo sino-sino yung tatakbo. Diba? Are they deserving? And then may mga tao nagsasabi, mas mahirap pa mag-apply ng trabaho sa SM kesa tumakbo sa pagka-senador, Exactly. kongresista, even mayor, vice mayor. I have a friend who's in politics, a congressman, who's already super rich before getting into Congress. And he told me, no, kung eto Sam, okay na ako. I'm very, very well off. Not just well off, I'm rich. Super well off. But when I got into Congress, grabe, masisilaw ka pa sa dami ng pera. So... This is, of course, corruption-wise. And, take, for example, to give a more concrete example, gagawa ka ng bridge, let's say, sa Samyg Village or yung Samyg... mga, waiting shed na nakalagay yung mga pangalan nila. Correct. Magkano lang magtayo ng ganong waiting shed? I'm sure it would cost, kung cost lang talaga, 100,000, maybe sige, max na 500. Pero, ang bidding dyan, tatanggap ka ng 5 million for a waiting shed. Sa'yo yung 4, kay contractor yung 1, ganyan. Basta mahati-hati Or na yung budget. sometimes, yung mismong politiko na yon, yung business ng family nila is nasa construction. Could be. Mhm. So, So, it's... yung friend mo ang buhay na patunay na may mga mayayaman na gusto pa lalong yumaman. Well, yun nga. Or sometimes, sabi nga mayaman na, gusto lang protektahan yung business interest nila, kaya papasok sila sa politics. True. It's very... Well, it's kind of sad na nangyayari to sa Philippines. Dito sa Pilipinas, eto think about it. Dito sa Pilipinas, mas mayaman ang mga politicians kesa sa mga entrepreneurs. Yes. Pero syempre, di sila aamin. Correct. And the farther I realized also, and I observed, that the farther you are from the metro, mas parang hindi ka pinapansin. Ay, So let's say nasa isang, absolutely yun nga, true. Samyg Island ka, way up north, ganyan-ganyan. Na parang, okay, At may lugar pa lang ganito. Like, Mas mahihirap yung lugar na yon. correct. Pero ang yayaman ng mga politiko doon. But nobody, let's say, you go, like I don't know who the politicians are in certain, like kasi Bamban Tarlac. I didn't even know there was Bamban Tarlac. Really? Alam ko lang Tarlac. Oo. Kasi yun yung Or sikat Tarlac City. Or Concepcion. Concepcion, Tarlac. Yan, yun yung mga Tarlac. sikat na Tarlac eh. Oo, Yun yung oo. pagbata tayo dadaan papuntang Baguio. Yun But yung because of dadaanan natin. Alice Go, We knew that there's Bamban. Bamban. Oo. Tarlac. Pero alam mo namang may Porac, Pampanga before, bago Yes. pa yung Alice Go issue. Okay, I know Pampanga good. is it's you San Fernando, Yeah, di ba? yeah, Porac. yeah. And it's just mind-blowing na parang, okay, may lugar palang ganito. Which I only discovered now, di ba? Isipin mo, 35 years na akong buhay. Ngayon ko lang nalaman na may Bamban Tarlac. Oo. Di ba? oo. Ilang years na nagkakurakutan dyan. Sigurado. Hindi rin naman, I mean, I do not know. And how many more places or towns or cities do you really not know about? I mean, kailan tayo may class tayo sa elementary, di ba? Yung parang, Civica at Kultura? yun ba yun? Oo. Tama? Doon din-discuss Oo. yun, di ba? Civica, tama. Okay. Pero nakalimutan na natin siguro, di ba? Yung capital ng ganito. Yes. So how many cities are there really in the Philippines that we don't know about or hindi sikat as the others because they probably don't have a nice or don't have anything monumental. Oo. Diba? Pero grabe ang At ang kurakot dyan. At dito sa Pilipinas, sa mga ganyang klase ng lugar, madali manalo ang mga sikat. Hindi lang artista na ngayon, even the vloggers are now Yes! into politics. Yes. Ang kalaban ngayon ng mga artista ay yung mga vloggers. Dati, Is it yung mga... parang Rosemary? Ano? Is that? ano The ba? one Yung of the- CEO ba yun? Di parang TikToker na who filed? The vlogger yata na also a CEO of a beauty Okay, brand. okay. Oo, parang siya. Pero there are also other vloggers na nag-file for candidacy. Hindi lang siya. I am in the wrong business.
I am still struggling. Kaya kanina off-cam, guys, na masabi ko lang sa mga nakikinig sa atin, tinanong ko si Sam actually did it ever cross your mind to enter politics? And then I asked you another question. Why are so many people running for politics? Okay. Here's the thing. Or Ito sikat. Sige, let me hindi naman lahat quantify that. hindi lahat to. Because there are really artistas or athletes na bago pumasok sa politika, maayos naman yung career. Pagpunta sa politics, maayos din sila bilang mga politiko. Agree. Okay? Pero I'm not saying it's a bad thing. Kaya nga sabi ko, not saying it's a bad thing. Oo. I mean, meron naman talagang mga sikat na siguro napagod na ba sa showbiz or kaya gusto naman mag-serve na. Take Ibalik. for example, I'm not saying I'm not a fan, pero I think Isko, am I right, took classes? Oh, in fairness to him. Diba, nag-graduate talaga siya? And when he was the mayor in Manila, in fairness, umayos naman talaga yung Maynila. But more than that, he won, pero nag-aral siya. Nag-aral muna siya? Hindi, or during the time na counselor na yata siya. Hindi ako masyadong familiar sa life story ni Isko. Pero I know na nag-aral siya. That's what I know also. Oo. I'm just not sure kung nung counselor ba siya or bago siya nung vice mayor siya. I'm really not sure about that. Okay. Pero may mga ganong artista. Pero 'di ba, I think tama yung ginawa niya, pero feeling ko dapat bago ka pa pumasok diyan, may alam ka na talaga. I totally agree. Going to Willie With our Revilla, constitution, with politics, not just with politics, yung hindi lang yung paggawa ng batas. I mean, alam mo exactly kung ano magiging job description mo dyan. why is it okay? Going to before we jump to the next one, going to Willie Revilla Miss interview which went viral. I think sina I'm sure Gretchen you saw Ho that. yung nag-i-interview sa kanya. Parang, okay, so what's your platform? Anong For platform? 1PH show yan eh. Oo. Yun. Napanood na natin, na parang sabi niya, wala pa akong iniisip na ganyan kasi inisip ko muna manalo. Hindi pa naman ako nananalo. So wala pa akong plataforma. Wala pa akong platform. Wala pa akong iniisip na gagawin kasi hindi pa naman ako panalo one step at a time. Which I found... What are your thoughts about that? I kind of found it offensive for the Filipino people na I'm running pero wala pa akong plano para gawin sa inyo. Mm-hmm. I kind of think that you're running because you want change. You want to do something. Kumbaga may plano ka na. Correct. That's my personal belief that I'm running kasi gusto ko palitan tong ganito. You saw, parang may nakita ka na hindi tama na gusto mo itama. Correct. At For kasama example, yun sa mga plano mo. For example, yung traffic. Platform. So bad. Shit. Ganyan. Sama ng traffic ngayon. Alam mo, tatakbo kasi I'm fed up with this shit, with the traffic situation. Let me run so I can fix this. Well, actually, si Willie naman, sinasabi niya kasi sa mga interviews niya, wala siyang like platform na kaya pang ibigay ngayon pero ang paulit-ulit niyang sinasabi is gusto niya mas tumulong pa sa mga mahihirap kasi nag-aaway-away daw, puro awayan na lang daw ngayon. So tatakbo siya dahil mas gusto niyang dumami yung matulungan niya. Ano to? Pero give more jackets on the show para makabili, bigyan ng jacket, ganyan. The question is with all due respect to Sir Willie and to naman. everyone Like I said, running now na mga artista, hindi niyo ba yan pwedeng gawin? Nung artista kayo or nung athlete kayo, why enter politics? Yun lang yung sa akin. And again, I feel like bago ka na talaga pumasok dyan, alam mo na, hindi yung pagpasok mo saka ka mag-aaral. Parang sa exam yan eh. Diba? Ang mauuna muna yung magre-review ka bago ka mag-exam. Would you go to a doctor that did not take medicine? Syempre hindi. Lagay na natin sa ganun. To simplify everything, this whole issue, would you go to a doctor that did not, who calls him or her? Mas madaling intindihan. Diba? Tawag nila sarili na doc, o Doc Chacha. Na alam naman natin, na walang inaral na anything sa masakit ang katawan ko, yung tiyan ko, ay, kay Doc Chacha ka pumunta. Sino si Doc Chacha? Sikat yan eh. Sikat yan. Pero wala siyang lisensya. Oo. Hindi siya talaga doktor, pero sikat yan. Ang dami na daw niyang napagaling na tao. Magaling na, medyo probably studied on Google or whatever. Magaling daw yan, pero wala siyang lisensya. Would you go? No. Siguro yung iba. I think kaya nga nauso albularyo, di ba? Correct. I think that's the question we all have to answer, di ba? Would you go to somebody who, when it comes to the elections, di ba, who really did not take this up? I think we're already at that point na ang dami ng fed up sa Pilipinas, ang dami ng problema. Na minsan parang gusto mo na lang mangibang bansa. Kung may option ka lang sana, hindi naman lahat ng Pinoy may ganung option. People have already stopped complaining. I think they got to the point napagod napagod ka na rin sa kakareklamo.
Pero kasi pag di tayo nagreklamo, wala magbabago. Pero alam mong, parang, But sometimes kasi reklamo ka ng reklamo, nakikita mo, wala rin naman nagbabago. Where do you see the Philippines in 5 years, DJ Chacha? We're still here. Ito pa rin tayo. Well, Talaga? sad to say, unfortunately, bukang tayo, hindi na natin aabutin yung maayos na leaders. Sana yung mga anak natin, Sam, abutin. Or yung mga apo ng mga anak natin at magiging anak nyo ni Esa. Pero tayo, in the next 5 years, I don't think magiging maayos kasi may problema din sa mga botante. True. Kasi ang pinipili, yung mga sinasabi mo kanina, sikat na walang experience, yung mga apelido na kasama sa political dynasty, na yung pamilya nila ma-experience na, pero isasabak yung anak kasi dito sa Pilipinas, hindi na lang ari-arian pinapamana. Correct. Pati seat sa gobyerno pinapamana. So, saan tayo pupulutin? Pag ganun, uulitin ko, dito sa atin, isipin nyo maigi, mas mayaman ang mga politiko kaysa sa mga entrepreneurs. At kapag ganun, mahirap yon. There is something wrong with the system. So, we hope that you guys vote wisely. Naku po, ilan na bang advocate ang nagsabi ng vote wisely? Pero pag naayudahan ng kakaunti sa MYG, give na give. At ang mas matindi pa dito, for sure may mga kilala ka na tapos sa pag-aaral, may diploma. Pero pag nalaman mo kung sino sinusupport, correct. What the F? Why? Parang, Well, it's of course vested interest. Yes. Let's say, sa mga Chacha na, Sam, pag manalo ako na bahala sa'yo. Diba? Itong loteng yan. Hindi, tsaka yung kanina, hindi natin napag-usapan yung sabi mo, ba't ba ang daming artista tumatakbo? Okay, eto naman, naichika lang sa akin, hindi ko sure kung gaano katotoo, but there are rumors na merong mga LGU na nag-o-offer na, halimbawa, ikaw, kasi sa MYG, kunin natin to, patakbuhin natin sa ticket natin, meron tayong parang libreng kampanya from SamYG, may i-offer na pera or kung ano man house and lot sa'yo. Para tumakbo ko? Para tumakbo ka, para dun ka sa ticket nila kasi sikat ka, gusto ka ng tao. Okay. May mga ganong rumors. So what will I get if I'm the one who's running? Ano yung makukuha out of it? Let's say, No, because may pera eh. Babayaran mo para Babayaran tumakbo. kita. Magkano mawawala sa'yo? And then if I win, pag nag-start yung campaign period, if you are on radio, halimbawa ako, may nag-offer sa akin, nasa radyo ako, pag nag-start yung campaign period on next year, mga Feb or January, kailangan mag-stop na ako. Bawal na ako mag-work, right? So magkano mawawala sa'yo? Babayaran ko yan. Basta run ka lang sa ticket namin. Basta yung pangalan mo, nakadikit dito sa ticket namin. So it's really a popularity contest. Popularity contest. What if I win? Well, may pera ka. And then? Marami kang pera. Mas malaki yung kikitain mo dito kaysa dyan sa show mo. But who's gonna teach me what to do? Wala. Hindi mo kailangan mag-aral. Hindi mo kailangan mag-aral. Kailangan mo lang mag-run sa ticket namin. Kailangan tapos kayo na bahala. Alam mo ba ngayon sa party list? Di ba naririnig mo? May halimbawa, radio DJ party list. Okay. Dati, nung unang-unang panahon, ang mga pwede lang maging nominees are really part of that sector. Mga radio DJs. Ngayon, Sam, pwede ka magtayo ng sarili mong party list kahit hindi ka kabilang sa sektor na yon. Damn. Engineering party list. Kahit di ka engineer, pwede. Dati pang mga nakatira sa Forbes at mayayaman, bawal maging nominee ng party list. Ngayon, pwede na. At pag tinignan mo kung sino yung nasa likod ng ibang party list ngayon, magugulat ka. Marami political dynasties. Wow. Dahil ang daling pumasok at manalo bilang kongresista. Kaysa maging senador. Which is also, sorry it's getting really political on this nagugulat episode. ka, right? But ito also, talaga ang mas nakakatakot kaysa sa mga horror stories natin. Kaysa sa mga tikbalang dito sa Pilipinas. But also makes me wonder, sorry I do have a lot of political friends, politicians na minsan, sorry sa tatamaan na, minsan sorry, hindi ko na alam ano ginagawa nila. Anong ginagawa nyo dyan? For example, si congressman ganito, I'm not gonna mention names, no? Nakikita ko sa Instagram, travel. Mismo. That's why I have high respect for... Para mas madalas pa, congressman siya of some town. Let's say, congressman, kunyari lang ba? Kung sa mga probinsya yan, o lugar yan. Tarlac, yan. Pero lagi parang 80%, tas either nasa Manila, nag-e-enjoy, may party sa bahay, nag-attend ng mga social events, parties. Ano ginagawa nito? So correct. Ka? Which makes me wonder, parang, nagtatrabaho pa ba to? Congressman ka dapat dun sa Tarlac. Bakit ka parang nandito all the time? Mm. So
what exactly is how is the workload? Seriously, makes me wonder, how is the workload? What is the workload? Well, open yung show natin sa mga members ng Congress. Baka you wanna explain? I mean... So those who are not showing up to these hearings, di mga camera hearings we're watching. Hindi naman lahat ng mga hearings na napapanood natin pag wala doon yung congressman or congresswoman, ibig sabihin absent na sila. Meron silang ibang hearing na inaatupag pa. Kasi ang daming hearing yan, kaliwat kanan yung mga hearings Tapos na yan. pili-pili ka, ganun. Kung ang trip mo. Pipili ka kung anong gusto mong hearing na panoorin. And then, if, let's say, wala kang trip panoorin, pwede rin ba yun? I'm just curious, sorry. I'm thinking... Actually, hindi thinking you'd know panoorin better. Tayo, panoorin. Ako, like, as a viewer, pwede kang pumili. Participate in. Oo. Pero sila, as congressman or congresswoman, may mga chair yan eh. May mga head-head Correct, yan. Kung ano yung head nila. Tapos kung wala kang hinihead, pwede ka magpalista. Halimbawa, dun sa hearing ng EJK, papalista ako Congressman Sam YG. Magpapalista si Congressman Sam YG. Pagtanungin niyo ako, gusto ko magtanong sa mga resource person yun. Yun, pwede yun. Pag di ka part ng hearing na yun. Pero yeah, I totally get you. Aside from the hearings, what else do they do? Sorry, can somebody tell me what does a congressman Well, really kasi do? ang mga congressman talaga gumagawa sila ng batas para sa interest ng Pinoy. So how are these people that I know Kaya yung mga partying 6 days a week I do not know. and making laws if you're saying that that's their job? Can you make bulong? Who's that? Wow! Make bulong! Who's that? Oh, tamaan na po yung mga dapat tamaan dyan. Pero, well, this is the Philippines. I mean, yan talaga. Ganyan talaga. Di ba? Grabe. Nagulat ka? Sobrang mind. Hindi kasi madali alam mo, magbasa ka nga lang ng batas, ang hirap na eh. Political science course mo, right? Hindi. Legal management pala. I remember there was one time, sinabi ko sa kapatid ko, uy, gusto ko mag-law. Gusto ko mag-law. Sabi niya, hindi pwede sa'yo. Sabi ko, bakit? Tamad ka magbasa. Ang daming babasahin. Sabi ko, wow, ang sakit ah. So isipin mo na lang, makapasa pa nga lang dun sa subject na yun, ang hirap na, yung gagawa ka pa talaga ng actual na batas. Mas mahirap yun. But the people behind these politicians, let's give credit to them. Kasi may mga team yan eh. Yes, that I know. Oo, may mga team tong mga to. Ito talaga yung mahuhusay. Ito yung mga Jordan, ito mga yung mga Pepe, hindi mga Kobe. nagpapakita, pero ito talaga yung mahuhusay, the people behind them. Para mukha kang, bam, I know my shit. I know a lot of politicians na magagaling yung people behind them. And shit's happening in my territory. Something like that. Pwedeng ganon. Oo. Let's say in some YG Island, wala ako dyan. Lagi akong ma-party. Pero, maayos ang dyan. Maayos ang lugar dyan. Kanina when I ask you, kasi remember, pumasok ba ever sa utak mo, tatakbo ka? Sabi mo Can we ngayon, mention names? Hindi. Nang alin? Hindi. Nang alin? Hindi. Mga politicians na talaga nakikita kong... You wanna mention? No, I don't. I'm just asking. gusto mo ma-last day mo today, ah? Kala ko tapang mo, Pasabugin building natin. Zik, damay ka dito pag sumabog ang podcast building baka ipasara tong TPN. Wag ganon. Wala pa tayong 1 season sa TPN. Blip na lang. Joke lang. Huwag na. Yan na natin yan sa kanila. Pero yeah, mag-election next year. Okay. Are you excited to vote? Meron ka na bang line-up? Or can I just campaign for one person na parang feeling ko hindi masyadong kilala ng iba pero sobrang pakiramdam ko magandang magagawa pag naging senador. Sure. Former COA Commissioner Heidi Mendoza. Even before... Heidi Mendoza, kilala ko to. Heidi. Hindi IC. Basta IC Mendoza. Hindi pa tumatakbo si Kumaring IC. Ulitin ko, if nag-iisip kayo who to vote for, search about former COA Commissioner Heidi Mendoza. Even before nung COA Commissioner pa siya, grabe yung paglaban niya sa korupsyon. So I feel pag nasa Senado siya, yun pa rin ang tututukan niya. Corruption. Because the number one problem of this country is corruption. Hindi poverty, corruption. Yes. Yung poverty ng Philippines, brought about by corruption. Correct. Because what the money that's supposed to go to the people. Please, i-google nyo siya. Sobrang husay niya. Siya ang number 1 sa list ko ng mga senador. Ay, tsaka may trend pa pala ngayon sa mga politicians. Kasi medyo nasisilip na rin, nag-lifestyle check na rin, di ba? So, a lot of them, hindi na magsuot ng mga expensive watches yan. Ngayon, sa hearings? Ngayon, pasimplihan na to. You remember, there was a point na parang, naging fashion show yung mga hearing. Oo. Kasi diba, paandaran. Paandaran, di ba? Lalabas sila yung mga Hermes bags nila. Correct. Oo. Tsaka yung mga diamond earrings, tsaka watches nila. Ngayon lahat, pero Apple Watch na lang. Hindi, kasi pag nakita mo, si ganito, yung suot na relo, ito yung halaga. Correct.
Ganun yung mga Ngayon, netizens natin. boom, teka lang ha. Ngayon, so I-google mo Sam YG, magugulat ka kung magkano lang ang sweldo ng kongresista. isn't it parang 100 something Parang a month? 200,000 pesos na A lang month. yata ngayon. 200,000. Damn. Pero most of them. Mm. I mean, yung iba naman Damn. mayaman na talaga bago pa Eto pa. nagpolitika eh. Another thing I learned about, no, a lot of the money that they actually make, or let's say, na nakurakot or nakuha. Let's say, balik tayo sa waiting shed example na nag-charge akong 5 million for a waiting shed that costs 500,000. Magkano dun sa politiko? Oh, Base dun sa mga chika mo. Kunyari lang 3 million goes to the politician. Ano na yan? Ino-offshore na nila. Just in case na mahuli ka, magkaroon ng kaso. Diretso agad sa bank account sa ibang bansa. Yeah. Na So nakapangalan din there sa are kanila. banks in the Caribbean, ganyan. Pero nakapangalan din sa kasi kanila? naka-private. Or wife, anak, paano? Company, trust fund. Okay. Mhm. So, if magkahulihan, okay lang. The money is safe. The Philippines will never get the money back. That's the sad part. No? Yes, the kurakot will be there. The sad part is we probably will not get the money back. The money is Nako. out Tapos magbabayad ka ng tax lagi, quarterly. because we always need more money. Tapos sabi nila, wala raw pera Pilipinas. Oh well, thoughts to think about. Tama ba yun? Thoughts to think about. Pag-isipan natin sino talaga boboto natin. Once again, we're not here to say who's good, Tama na who's sa bad. sikat, please. Oo. Tigilan nyo na yan. I think it's about time that Track record. Look at the Yes. track record. Please lang. Yung mga nagkaroon na ng kaso, iwasan na natin, guys. And I always go back to that question. Would you go to a doctor who never really took up medicine, who never studied medicine, just because sabi niya, kaya kong ano yan. Kaya tang gamutin. kaya Kahit kitang wala gamutin. akong lisensya. Kaya even if I never took anything about medicine, diba? Kaya kitang gamutin. Would you go to that person? I guess that's the question we want to leave you guys with. Sorry, it got a bit political. Yeah. Iba yung topic dapat namin, pero kung saan na napunta. Ito yung problema pag magkaharap tayo eh. Oo. Kung ano na napag-uusapan namin. Oo. But I'm sure napag-uusapan nyo rin yan ngayon. I Dahil think malapit this- na election. Yeah, me and my wife, we talk And- about it a lot. Barkadas, we talk about it a lot. And because of social media, mas aware ang tao kung ano yung nangyayari ngayon. Dati wala tayo masyadong paki sa politics, right? Oo. And just so we know what happens behind the scenes and who we are really gonna vote when the elections come. At kung gaano tayo ka-invested sa mga favorite actresses, K-pop star, Ay, may at last kung question ako sino-sino sa'yo. pa. Okay. Bago tayo mag-wrap up dito. Sige. Let's just say, would you agree that only the taxpayers should be allowed to vote? Yes. Ako rin. Pero ako naniniwala naman ako na yung yung tax money dapat mapunta talaga yan sa mga pinaka nangangailangan. Correct. Not to Which say are that. the poorest of the poor. Yes. Yun ang tawag nila. Yes to that. Oo. But back to the question, do you think that only taxpayers should be allowed to vote? Oo, kasi pag Ako rin. taxpayer ka, pag-iisipan mo maigi kung Yes. sino iboboto. Because you are really shedding a part of your income. Oo for the eh. government. Sorry na po sa mga Ako, hindi no, tax. I'm with you on that. Pero sa akin kasi every time you buy something, may tax yun eh. Mhm. Kahit yung simpleng soft drinks, may tax yan. Akala mo lang wala. Pero uulitin Even ko, if you host an event, they are gonna tax you. lahat may tax dito. So sana hindi lang yung mga taxpayers ang mag-isip, even the non-taxpayers na tumatanggap ng ayuda, mag-isip talaga who to vote for. Pero ayun nga, as I was saying kanina, kung gaano tayo ka-invested sa mga paborito nating artista, volleyball players, basketball players, mas dapat invested tayo dito sa mga tao na nag-govern sa atin. Yep, because the future really, Yes. we put our futures in their hands. Our future in their hands. And our children's future. That is correct. So, di ba, I mean, 5 years from now, do you think, ibabalik ko sa iyo yung tanong, Nope. do you think may mababago? Nope. As a matter of fact, Maalis na ba tayo dun sa third world country? as a matter of fact, it will actually, get you know what? worsen? diba, feeling ko. Oh, it Sa will akin, get parang worse? the way it's going now, parang It will get worse? it's not looking too good for us in terms of, who's getting richer and poorer. But, tama ka dyan, no? Na it's really a matter of who you vote for in order to make sure that the money goes to the right people.